Dominant Protector. Credit to the author. 451 hanggang 60 po. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi alam ni Terence kung tungkol saan si Fatty Boy. Talaga bang iniisip niya na iwanan ang kanyang na-set up na kumpanya para sa isang managerial na posisyon sa kanyang bago? Iiwan mo ang negosyo ng iyong pamilya. Hindi naintindihan ni Terence kung ano ang sinusubukang makamit ni Fatty Boy. Ibinigay ko ang negosyo ng pamilya kay Kuya, Miracle Dr. Linford. Ayaw ko na, at mas mabuti na sa ganitong paraan. Ayaw kong awayin ang kapatid ko palagi. Napangiti si Fatty Boy. At saka, pakiramdam ko magkakaroon ako ng mas maliwanag na kinabukasan kung susundin kita. Miracle Dr. Linford, nakikita kong mas malaki ang kumpanya mo kaysa sa Miracle Doctor kang medicine company na iyon. Bilang manager ng kumpanya mo at tagapagsalita ng Miracle Dr. Linford, magiging big shot ako. Malamang na darating ang kapatid ko na lumuluhod at umiiyak kapag nalaman niya kung gaano kahalaga ang Pill of Life Extension at ang Toxin Life Extension. Lumuhad at umiiyak. Hindi mo ba ginagawa iyon sa lahat ng oras? Medyo humanga si Terence sa espiritu ni Fatty Boy. Napakarami niyang inabandona para sumama sa kanya sa trabaho. Hey, iba yon. Isa kang milagrong doktor. Hindi ako luluhod at iiyak kahit kanino lang. Medyo nahihiyang sabi ni Fatty Boy. Inakala ni Terence na ang lalaki ay isang natural-born crybaby, ngunit ito pala ay isa lamang itong crybaby sa kanya. Natagpuan ni Terence na medyo masakit sa ulo. Iyan ay mabuti at lahat, ngunit ang kumpanya ng gamot na ito ay isang bagay na sinisimulan ko sa isang kapritsyo. Hindi ako sigurado kung ito ay magpapatuloy o kung magkakaroon ng anumang mga produkto. Napakaraming kawalan ng katiyakan. Gusto ni Terence na maunawaan ni Fatty Boy kung ano ang pinapasok niya. Sino ang nakakaalam kung paano uunlad ang mga bagay mula rito? Hindi rin siya binigyan ng malinaw na sagot ng kanyang matanda. Ayos lang, Miracle Dr. Linford. Bakit hindi mo ako tanggapin bilang iyong tagasunod? Si Fatty Boy ay isang matalinong tao at matagal na niyang naunawaan ang katotohanan ng sitwasyon. Si Terence ay hindi ordinaryong tao at tiyak na hindi siya matatalo sa pagsunod sa kanya. Pagkatapos ng lahat, matagal nang nawala ang kahalagahan ng pera sa isang taong pinalaki sa karangyan. Ang gusto ngayon ni Fatty Boy ay katanyagan at kapangyarihan, isang bagay na maitutulong ni Terence sa kanya. Ang pagiging tagasunod ay hindi masyadong masaya, ngunit nakadepende iyon kung sino ang sinundan. Hindi na kailangang sabihin, magiging handa siya kung si Terence ang kanyang susundan. Si Terence ay isang taong may matinding kapangyarihan. Gamit ang mga kasanayang medikal na iyon, ang pinakamalakas na bahay ay hirakan ang isa't isa upang makapila at makasama sa mabuting panig ni Terence. Ang lahat ay nagkasakit, at lahat ay mamamatay sa kalaunan. Ang kakayahan ni Terence na pabagalin ang kanilang proseso ng pagkamatay ay isang 1 in a million na halaga. Tagasunod. Maaaring isa lang siyang tagasunod noon, ngunit ang ibig sabihin ng tagasunod ay tagapagsalita kapag nakipag-usap siya sa publiko. Si Terence ay isang abalang tao, kaya syempre hindi siya magkakaroon ng oras sa pakikitungo sa lahat ng mga taong sumusubok na humalik sa puwit. Kung sakaling magpakita siya bilang tagasunod ni Terence. Hey. Si Fatty Boy ay medyo matamis at mainit sa pag-iisip tungkol dito. Ano ang halaga ng isang elektron-ikong kumpanya kumpara dito? Ang kanyang kapatid na lalaki ay may limitadong paningin na nakatuon ang lahat sa iyon kapag sinasamantala niya ang ginintoang pagkakataon. Kailangang magkaroon ng makapal na balat ang isa para maging crybaby. Si Fatty Boy ay isang halimbawa, makapal ang balat at palaging umiiyak. Hindi ba iyon ang nagtulak sa kanya ni Terence? Gusto mo bang maging tagasunod ko? Tiningnan ni Terence si Fatty Boy ng kakaiba. Hindi ko kailangan ng tagasunod. Hindi, Boss Terence. Pakinggan mo ako. Nagsimulang mag-analyze muli si Fatty Boy na ngayon ay tinatawag si Terence bilang Boss Terence habang kumukurap si Terence, walang imek. Boss, kailangan mong maunawaan kung sino ka. Pagkatapos ng kumpanya ng gamot ay maaayos na, maraming makapangyarihang pamilya ang darating sa iyong pintuan para manghingi ng mga gamot.
Hindi mo makikilala ang lahat ng gustong makipagkita sa boss, isa-isa, tama. Masyado kang abala at kailangan mo pa ring makipagkulitin sa mga babae at mamuhay ng buhay. Hindi ka na magkakaroon ng oras at kailangan mo ng lahat ng bagay na iyon. Magandang kandidato para dyan. Naisip ito ni Terence. Si Fatty Boy ay may katuturan. Pero may follower na ako. Si Jacob ang pinag-uusapan mo. Isipin mo, hindi sapat iyon. Umiling si Fatty Boy. How's one follower enough? And Jacob's always in your side, going to school with you as you enjoyed life. Hindi naman siya laging nag-aasikaso sa company affairs, di ba? Sapat na sa kanya ang maging vice chairman. Ako ang follower na mag-aalaga sa kumpanya. Tumango si Terence, ngunit may iniwan siya. Mayroon pa siyang isa pang tagasunod sa dati niyang tahanan, si Galton. Naisip niya ang antas ng katalinuhan ni Godan at umiling. Ang lalaki ay isang manlalaban at isang punching bag, ngunit iyon ay tungkol doon. Nagpasya siyang tawagan ng lalaki balang araw, tingnan kung ano ang ginagawa niya. Nagsisimula na siyang mamiss pagkatapos ng mahabang panahon. Patuloy na hinampis ni Fatty Boy ang plancha habang mainit ito. Mukhang sumang-ayon si Terence sa sinabi niya. At, hindi ka lang basta-basta, boss. Hindi ka maaaring magkaroon ng isang tagasunod sa simula pa lang. Tingnan mo ang lahat ng mga big shot na character, lahat sila ay may napakaraming tagasunod. Chopper, bodyguard, sekretarya, butler, yaya. Sige, tumigil ka na. Tatanggapin mo na kita bilang intern follower pagkatapos. Gagawin kitang opisyal kung makapasa ka sa test period. Medyo naiinis na si Terence sa mga pagdaldal ni Fatty Boy, pero may sense ang lalaki. Ang problema ay si Terence mismo ay isang tagasunod din. Iniisip niya kung ano ang magiging hitsura nito ngayong follower na niya si Fatty Boy, lalo na noong lumabas siya kasama si Miss. Ang isang tagasunod na may mga tagasunod. Maaaring siya ang una sa kasaysayan, ang pinakamalakas na tagasunod. Haha, ako na ang magiging tagasunod mo mula ngayon, Miracle Dr. Linford. Tuwang-tuwang sabi ni Fatty Boy, nakalimutang ang salitang, intern, ang dapat nakalakip sa titulo. Huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na lang sa akin ang kumpanya ng gamot. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Ang Fatty Boy na ito ay mas madamdamin tungkol dito kaysa sa kanya. Tila mas mababa ang problema niya sa pagkakaroon ng ganoong tagasunod sa kanyang tabi. Bagaman, hindi pa siya lubos na nagtitiwala kay Fatty Boy. Kailangan niya malaman ng eksakto kung anong uri siya ng tao, at hanggang doon ay may mga bagay pa rin na hindi niya kayang iwan sa kanya upang hawakan. Kailangan niyang maghintay at makita. Inabot niya ang gamot kay Fatty Boy nang matapos ito at umupo sa sofa pagkaalis niya. Ano sa tingin mo, Lolo Martin? Si Mr. Lay ang tinutukoy mo. Tanong ni Martin. Oo. Feeling ko may something sa kanya. Naisip ni Terence na ang paraan ng pagsasalita at paggawa ni Fatty Boy ay hindi tipikal ng isang elite sa larangan ng negosyo. Mas nagmukha siyang tanga. Kung hindi dahil sa mga mungkahi niya sa negosyo mula pa kanina, akalain pa ni Terence na ang lalaki ay isa sa mga young master na hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na kapaki-pakinabang. Hindi naman. Umiling si Martin. Noong nag-uusap kayong dalawa, nagsaliksik ako sa web at hinanap si Celestino Lay. Pagkatapos makapagtapos ng kolehiyo sa edad na 22, ginamit niya ang 50 milyong yuan na kapital na ibinigay sa kanya ng kanyang pamilya para magsimula ng sarili niyang negosyo. Habang ginagamit niya ang mga koneksyon ng kanyang pamilya, nagawa niyang gawing trading company at real estate company ang 50 milyon sa loob lamang ng mahigit 10 taon, hindi lang 1 bilyon. Umiiyak, sa palagay ko ay dahil lang sa sitwasyon na siya ay isang mabuting anak, at siya ay lumuluhod at iiyak lamang kapag ito ay para sa kanyang ama ay wala akong nakitang kahihiyan tungkol sa kanya. 452. Oh! Natigilan si Terence sa sinabi ni Martin. Mukhang magaling itong si Fatty Boy. Naisip niya na ang lalaking iyon ay isang tanga lang na may madiskarteng utak. Kaya nandito si Fatty Boy para talagang tumulong. Haha, matalino siya. Alam niya kung sino ang susundin para sa mas magandang kinabukasan. Ngumiti si Martin.
Maaaring hindi niya ginawa ang mapagpasyang desisyon kung hindi dahil sa kalahati ng Pill of Life Extension at Toxin Cleansing na hinukay niya mula sa basurahan, ngunit ang tableta ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Ito ang nagpasya sa kanyang hinaharap na landas. Tumango si Terence. Kung tumpak ang impormasyong sinaliksik ni Martin, iyon lang ang paliwanag. Nakita niya ang panlasa at pangitain ni Fatty Boy na gawin siyang boss niya. Tungkol sa mga pagbabahagi, mayroon ka bang anumang mga mungkahi, Lolo Martin? Ngayong nasa hanay na nila si Fatty Boy, kailangan ni Terence na tugunan ang isyo tungkol sa paghahati ng shares. Nagtatrabaho ako sa ibang larangan, ngunit iniisip ko pa rin na dapat ay mayroon kang hindi bababa sa kalahati ng mga bahagi. Mungkahi ni Martin pagkatapos ng isang buntong hininga. Lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon, ngunit hindi ka maaaring maging masyadong ligtas. Sa kalahati ng mga bahagi ay magkakaroon ka ng huling say sa mga bagay. Napakahalaga iyan. Sige. Hindi nag-alala si Terence na magkakaroon ng anumang pagtataksil, ngunit ang lahat ng nangyari sa Pablo Industries kanina ay isang halimbawa na ayaw niyang sundin. Napakahirap na alagaan ang lahat na kung mangyayari rin ito, kaya nagpasya si Terence na susundin niya ang iminungkahi ni Martin. Sige, pareho kayo ni Jacob na magkakaroon ng 15%. Pinapanood ko pa rin si Fatty Boy, pero kung magiging genuine siya, mabibigyan ko pa siya ng 15%. Ilalagay namin ang 55% na natitira sa ilalim ng pangalan ni Francine. Oh! Tumigil si Martin, hindi lubos na nauunawaan ang intensyon ni Terence. Ano ang pinaplano niya? Inilalagay ang lahat ng kanyang mga bahagi sa ilalim ni Francine. Lohikal na sana kung mag-asawa na ang dalawa, ngunit sa nakita niyang isang party lang ang aktibo, at iyon ay ang kanyang apo. Si Terence ay tila walang katulad na nararamdaman ni Francine. Ang desisyon ni Terence ay medyo nakakapag-isip. Inilagay niya ang gusali sa ilalim din ng pangalan ni Francine, at iyon ay sapat na kakaiba. Hindi napigilan ni Martin ang magtanong sa puntong ito. Terence, binigyan mo ako ng 15% at 55% kay Francine kasama ang mga karapatan sa gusali. Kung papalitan ng pamilya natin ang kumpanya, hindi na ito magiging problema kaysa sa pag-anunsyo lang nito. Isinasaalang-alang mo ba ito? Ha! Ngumiti si Terence. Hindi siya magsasabi ng kahit ano kung tatanggapin lang ni Martin ang lahat ng walang sinasabi, ngunit talagang bababa si Martin sa kanyang listahan. Ang buong kumpanya ng gamot ay isang bagay na sinimulan niya sa isang kapritsyo sa unang lugar, at hindi niya pinaplano na mamuhunan ng labis na pagsisikap dito. Kung lulunukin ni Martin ang lahat, aaminin na lang ni Terence ang kanyang maling paghuhusga sa pagkatao ng lalaki. Sa pagtatapos ng araw, ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagsimula ng kumpanya ay dahil ayaw niyang mabuhay sa pera ng isang babae at kumain ng malambot na kanin. Isang kailangan niyang kumita ng pera. Sa 100 milyon na iyon mula sa Tommy, hindi mahalaga kung si Terence ay nagsimula ng isang kumpanya. Para na rin ito sa kapakanan ni Jacob upang ang pamilya ni Miracle Dr. Kang ay tumigil na sa pagmamaliit sa kanya at para na rin niyang panindigin ang kanyang sarili. Kaya ngumiti si Terence. Lolo Martin, ang buong bagay ay itinatag gamit ang iyong katanyagan. Ang binigay ko lang ay 2 recipe ng gamot. Kung gusto mo itong inumin, wala akong masasabi. Haha, sobra ang tiwala mo sa akin. Si Martin ay walang kasakiman sa mga bagay na tulad nito, ngunit ang tiwala ni Terence ay nagpakilos pa rin sa kanya gayunpaman. Ibibigay ko kay Francine ang aking mga bahagi, ngunit kung magpasya siyang kunin ang iyong kumpanya balang araw, huwag mong hahanapin ang matandang ito. Hindi niya gagawin. Umiling si Terence. Si Francine ay hindi ganoong uri ng tao, hindi ayon sa alam niya tungkol sa kanya. Nakipag-usap muna siya ng gamot kay Martin saglit bago tumayo para umalis. Nasa school pa ang bag niya kaya kailangan niyang bumalik. Aalis na ako, Lolo Martin. Tawagan mo ako kung may mangyari, sabi ni Terence. Hindi na naghihintay na bumalik si Francine. Gusto ko sanang itabi ka sa hapunan, sabi ni Martin, medyo nagsisi. Hindi na nila natapos ang kanilang talakayan, at ang tatlo sa kanila ay hindi maghahapunan gaya ng inaakala niya. Magiging maayos kaya ang mga bagay sa pagitan ni Terence at ng kanyang apo.
Bilang isang elder, gustong-gusto ni Martin na maging manugang niya si Terence, ngunit hindi niya maiwasang madama na siya ay nasa isang krisis pagkatapos na magpakita si Amara. Nakakabahala rin ang ugali ni Harold sa kanila. Ngunit ang reaksyon ni Terence ay nagbigay sa kanya ng kaliwan. Kahit papaano ay hindi niya talaga gusto si Amara, at inilagay din niya ang lahat ng kanyang bahagi sa kanyang apo. Nagtiwala siya kay Francine, alam niya iyon. At least, si Francine ang kasalukuyang nangunguna sa karerang ito. Baka next time. Tiningnan ni Terence ang oras gamit ang kanyang telepono. Kailangan ko pang bumalik sa school. Sige, sa susunod na lang. Hindi naman nagpumilit si Martin. Iba rin ang mga bagay ngayon. Siya ay isang kasosyo sa negosyo ni Terence at hindi maiiwasang madalas siyang dumaan. Lumabas si Terence sa bahay ni Martin at nagmaneho pabalik sa paaralan. Pumasok siya sa classroom para salubungin ang final bell para sa night study hall. Matagal nang nasanay sina Cheryl at Yasi na lumiban sa klase si Terence at hindi nag-abala na tanungin siya kung saan siya pupunta. Pero medyo irritable pa rin ito ni Cheryl. Si Terence ang kanyang tagasunod at iyon pa rin ang oras ng kanyang trabaho. Hindi dapat laging nawawala ang lalaki ng ganyan. Bumalik ka na, Terence. Nakaupo lang si Terence nang may marahan at marupok na boses ang tumama sa kanya. Muntik na siyang mahulog sa kinauupuan niya. Nakapopi ay si Trixie, bahagyang nakangiti habang nakatingin kay Terence na may napakakyut na tingin. Naglabas siya ng inumin mula sa kanyang mesa at iniabot sa kanya. Nauuhaw ka ba? Binili ko ito para sa iyo. Okay ka lang ba? Hindi makapaniwalang tumingin si Terence kay Trixie. Hindi naman ganoon kalala ang rivalry niya kay Trixie, pero kailangang katumbas ito ng pagpatay niya sa kanyang ama, tama ba? Ano ang salubing ibinibigay sa kanya ni Trixie? Baka may tinatago siyang talam sa likod ng ngiting iyon. Ako. Napakurap si Trixie, nalilito. Anong meron? Anong ibig mong sabihin? Agad na napatigil ang tanong ni Trixie kay Terence. Ano kaya ang masasabi niya? Nainihiyan siya nito, pinasabog ng paputok ang kanyang puwet. Kasalukuyan silang magkaaway. Hindi siya dapat maging ganoon ka-sweet at gentle sa kanya. Sinaway nito ang loika. Ngunit bigong lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. 453. Wala lang. Masaya ka na, okay ka na. Tumango si Terence, napakagulo. Bakit mas bihira pa ang babaeng ito kaysa kay Yasi, at bakit palagi niya silang nakakabangga? Akala niya ay nakakatakot ang kanyang mga araw ng digmaan, ngunit may mga nakakatakot din sa totoong buhay. Eto, para sa'yo. May dala ako kanina. Ang sarap talaga, kaya binili ko para sa'yo. Inilagay ni Trixie ang inumin sa harap ni Terence. Salamat, walang magawang sabi ni Terence. Ano pa ang masasabi niya? Kung si Trixie ay lumapit sa kanya tulad ng dati, pinagagalitin at sinisigawan, kung gayon ay kakayanin niya iyon. Ito ay normal at inaasahan. Baka hindi na lang niya ito pansinin at iyon na nga. Hindi niya kayang magpanggap na lang na hindi niya naririnig kapag may mabait at buong galang na kausap, di ba? Nagtaka pa nga si Terence kung ang babaeng ito ay kambal ni Trixie, ang magiliw na kapatid na babae matapos ang marahas na isa ay sabog sa bahay kahapon. Si Terence ay talagang medyo nauuhaw. Binuksan niya ang inumin. Ito ay selyado, kaya hindi dapat magkaroon ng problema. Sumimsim siya kung sakali at ipinagpatuloy lang ang pag-inom pagkatapos niyang maisip na ligtas ito kahit na may reserbasyon pa rin siya. Uminom ka. Umiling si Trixie. Kung gusto mo, bibilhin kita araw-araw. Paf! Agad na ibinulsa ni Terence ang lahat pagkatapos ng sinabi ni Trixie. Nasa kalagitnaan siya ng pag-inom. Dama po sa likod ni Jacob ang likidong iniluwa niya. Si Jacob ay nakikinig sa pag-uusap sa likod niya, naiinit nang bigla siyang na-spray. Lumingon siya na may mapait na tingin. Boss, naiinggit na ako, okay. Bakit mo ako sinabuyan? Sorry. Pinagpawisan si Terence bago tumingin kay Trixie ng kakaiba. Trixie, maging tapat ka lang, ano ang gusto mo? Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Trixie kay Terence nang nanlalaki ang mga mata na parang hindi niya naiintindihan ang sinasabi ni Terence. Ikaw ba ang pinasabog ng mga paputok kahapon? Tanong ni Terence.
Halika, huwag mo nang banggitin yan. Nakakahiya, bulong ni Trixie, nakapaut ang labi habang namumula. Hindi makapaniwala si Terence dito. Nawala ka ba pagkatapos ng pagsabog? Ikaw ang baliw, okay. Ang ako ngayon ay ang orihinal na ako, malambing na sabi ni Trixie. Gusto kong turuan mo ako ng karera sa kalye, tandaan mo. Ngayon ko lang napagtanto na ang aking mga pamamaraan ay medyo mali kaya't pinapalitan ko sila. Isa. Hinding-hindi kita tuturuan yan. Bawal yan. Sabi ni Terence. Okay lang, pwede mo akong turuan ng normal na karera o drifting, seryosong sabi ni Trixie. Walang oras. Kumunat ang noo ni Terence. Fine, hindi ko na ito matututunan, sabi ni Trixie na may awang-awang ngiti. Hindi makapaniwalang tumingin si Terence kay Trixie. Ano ba ang nangyayari? Medyo asar pa rin ang mukha ni Trixie nang umalis siya ng tanghali, ano kayang nangyari sa kanya? Ang night study hall ngayon ay physics, at hindi nagtagal ay pumasok na ang guro. Hindi na talaga makapagtanong ngayon si Terence, kaya ibinaling niya ang kanyang ulo para tumuon sa kanyang pag-aaral, hindi na pinakinggan si Trixie. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trixie habang pinipigilan niyang matuwa. Kaya ito ay totoo. Si Terence ay may mahinang lugar para sa lambot. Hanggat ipinagpatuloy niya ito, ilang oras na lang bago niya maangkin ang puso ni Terence. Iiwan niya siya kaagad pagkatapos noon at ipakita sa kanya kung ano ang nangyari sa mga taong nang-asar sa kanya. Haha! Si Trixie ay patuloy na pinagpapantasyahan ang susunod na plano sa buong klase habang si Terence ay naguguluhan sa kanyang sarili na iniisip kung bakit naging ganito si Trixie. Mula sa kanyang nakaraang karanasan, si Trixie ay dapat na gumawa ng isang uri ng engranding pamamaraan. Mula sa unang pagkakataon na inalok siya nito ng inumin, mayroon lamang masamang intensyon, lahat para sa kapakanan ng pagpunta sa kanya sa banyo upang makapagpa-picture siya. Malamang na hindi niya gagamitin muli ang parehong mababang uri ng taktika, kaya dapat naligtas ang inumin. Isang hakbang lang para kay Trixie na mapunta sa kanyang mabuting panig. Medyo masaya si Leandro ngayon. Nakipag-ugnayan siya sa isang business partner ng kanyang ama at nag-book ng buong VIP area para sa isang high-end na seaside beach. Ito ay isang bagay na maaari niyang ipakita kapag inimbitahan niya si Cheryl. Kinausap na niya ang Dean at si Mr. Lane. Ibinalita niya ang maganda balitang ito pagkatapos ng klase. Sa wakas ay natapos na ang night study hall, at pumasok si Mr. Lane habang si Leandro ay excited na lumipat sa podium mismo. Tumahimik ang lahat at ilagay ang iyong mga bag. Mayroon akong magandang balita. Si G. Lane ay lubos na sumusuporta sa Leandro na nag-sponsor ng isang kaganapan sa Tagsibol. Wala nang masyadong oras na natitira para sa ika-12 baitang upang magkagulo sa isa't isa, at ang kaganapan sa pagtatanim ng puno ay hindi naging espesyal. Leandro nag-aalok upang i-sponsor ang klase tulad nito ay talagang nagbigay ng magandang impression sa guro. Naisip niya na ang bata ay higit pa sa isang rich kiddo. Natahimik ang lahat nang marinig na may magandang balita. Napahinto silang lahat sa kanilang ginagawa at tumangala kay Mr. Lane. Ngayong katapusan ng linggo, ang aming klase ay magsasagawa ng Springfield trip. Pupunta kami sa natural na beach ng Fun City. Halos hindi pa natapos ni G. Lane ang pangungusap ng sumambulat ang palakpakan mula sa lahat ng naruroon. Ang pagpunta sa beach ay, natural, mas kawili-wili kaysa sa pagtatanim ng mga puno. Nabuhay ang excitement na matagal nang pinipigilan habang nagsasaya ang mga estudyante. Ang biyaheng ito ay sponsored ni Leandro, kaya hindi mo na kailangang magbayad ng 1 sentimo. Bumili ka na lang ng merienda para sa iyong sarili. Sabi ni Mr. Kyo. Bigyan natin ng palakpakan si Leandro para sa kanyang kontribusyon sa klase. Nais ni G. Lane na magdaos ng isang pulong sa klase at pag-alitan ng kaunti si Leandro. Masyadong makulit ang lalaki, nagsisindi ng fireworks sa puno. Hindi ba siya natakot mag-apoy? Pero wala talaga siyang masabi tungkol doon ngayon. Oo. Lalo lang natuwa ang mga estudyante ngayong sinabihan sila na ito ay isang libreng biyahe. Kung tutuusin, wala masyadong mayayamang bata sa klase. Limitado ang kanilang mga allowance. Sige, iyon lang.
Maghihintay kami ng mas detalyadong plano mula kay Leandro. Ipapahayag ko ito, sabi ni G. Lane. Na-dismiss. Ang mga estudyanteng tumetreto kay Leandro nang may pagkapuot ngayon ay tumingin sa kanya ng may higit na kabaitan. Marami pa nga sa kanila ang nagpaalam sa kanya habang sila ay umalis. Si Leandro ay nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang sarili. Dapat matagal na niya itong ginawa kung alam niyang mangyayari ito. Magtataglay sana siya ng magandang imahe at masisiyahan din siya kina Cheryl at Yasi. Ano ang hindi dapat ikatuwa? Tumakbo siya habang naghahanda sina Cheryl at Yasi na lumabas ng classroom. Cheryl, Yasi, nasiyahan ba kayo sa kaganapang ito na pinlano ko? Hindi naman masama. Sabi ni Cheryl ayos lang, sabi ni Yasi pagkatapos tumingin kay Cheryl. 454. Medyo walang pakialam si Cheryl habang nagsasalita si Leandro na parang hindi man lang niya narinig, ngunit wala siyang sinabi para tanggihan ang sinasabi ni Yasi. Ganyan siya, ginagamit ang kanyang pangalan para makipaglokohan kay Leandro na hindi natuto kahit ilang beses na nahulog sa kanyang mga daya. Ang galing. Basta kontento si Cheryl, masaya ako. Sabi ni Leandro. By the way, nakakuha ako ng malaking gintong boss, pero bakit hindi kayo sumakay ni Cheryl sa kotse ko, Yasi? Nakuha ko na ang lisensya ko noong nakaraang buwan, kaya ako na ang magdadrive ng Bentley ng tatay ko. Nagmamaneho kapag katapos ng isang buwan. Hindi tayo sasakay sa kotse mo. Paano kung mamatay tayo? Tumanggaw si Yasi. At saka, lahat ng mga pamilya natin ay may mga kotse, okay? Ang kotse ni Cheryl ay isang supercar din. Hindi ito mas masahol pa sa iyong Bentley. Og. Gusto sana ni Leandro na magpakitang gilas, ngunit wala siyang masabi sa komento ni Yasi. Nagsisi siya kahit na inilagay niya ang kanyang lisensya sa mesa upang ipakita ang unang lugar. Ito ay talagang isang bagay na karapat-dapat kainggitan, isang mag-aaral na nakakuha ng lisensya sa pagmamaneho. Ngunit nalalapat lamang iyon sa mga normal na tao. Sa mga kabataang babae tulad ni Cheryl at Yasi, hindi na bago ang bagay na iyon. Mayroon ka bang pribadong eroplano? Ang isang kotse ay walang espesyal, ngunit kung ito ay isang eroplano. Biglang tumalikod si Yasi, kumurap. Isang eroplano. Nanlaki ang mga mata ni Leandro, at ngumiti siya ng pilit sa sarili. Hindi ba alam ng babaeng ito kung magkano ang isang pribadong eroplano? Maaaring mayaman ang kanyang pamilya ngunit hindi pa rin niya kayang bumili ng pribadong eroplano. Ang isang Sonic 757 ay nagkakahalaga ng $10 milyong, isang nakakabaliw na halaga ng pera. Okay lang kung hindi. Naka-R6 si Cheryl at makakasakay lang siya sa eroplano. Hindi tayo sasama. Magsaya ka kasama ng iba, sabi ni Yasi kay Leandro, nang hihinayang ang tono nito. Ano? Halos madapa si Leandro sa sarili. Iyon lang ba ang kinailangan nila para matanggal ito? Bakit siya nag-aksaya ng labis na pagsisikap na ayusin ang lahat noon? Magsaya kasama ang iba. Ano ba naman? Leandro ang nagplano ng buong bagay para kay Cheryl, at iyon na. Ano ang silbi kung wala si Cheryl? Isang eroplano. Biglang naisip si Leandro. Yasi, ano sa tingin mo ang tungkol sa pagrente ng eroplano? Hindi niya kayang bumili ng eroplano, ngunit posible pa rin para sa kanya ang pagrente nito. Narinig niya na ang pag-upa ng isang maliit na pribadong eroplano ay hindi gaanong gastos. Ang isang helicopter ay mas mura rin kaysa doon. Oh, gumagana. Magrente ng seaplane, kung gayon. Gusto kong mapunta sa dagat. Muntik na namang pagtripan ni Yasi si Leandro. Isang seaplane. Nahihilo na si Leandro. Pwede bang rentahan yan? Siguro. Hindi ka ba pwedeng magtanong? Si Yasi ay hindi kumilos na parang alam sa lahat. Nabalitaan ko na mayroong pribadong seaplane service sa dalampasigan ng Fun City. I see. I'll go ask, then. Umiling si Leandro, may mapait na ngiti sa kanyang mukha habang nagsisisi na hindi niya inalis muna ang lahat ng kanyang kalituhan upang hindi niya harapin ang problemang ito. Napagpasyahan niyang sulit ito basta makuha niya ang pabor ni Cheryl. Kung gayon, ano ang gusto mong kainin, Cheryl? Maghahanda ako ng maaga. Nako, gusto namin ng barbecued na karne ng piping.
Mas mainam na isang sariwa, buhay na piting na nahuli ng direkta mula sa dagat. Sabi ni Yasi. Piting. Napakurap-kurap si Leandro, ang kanyang mukha ay lalong naging mapait sa segundo. Gusto mo manghuli ako ng buhay na piting? Sinong nasa tamang pag-iisip ang gagawa noon? Ayaw niyang mamatay. Nagsisimula ng maramdaman ni Leandro na ang field trip na ito sa Tagsibol para sa pabor ni Cheryl ay maaaring hindi kasing dali ng tila. Sige, aalis na kami. I-text mo kami kapag tapos ka ng maghanda. Ngayong ibinigay na sa kanya ni Yasi ang kanyang mga tagubilin, umalis siya kasama si Cheryl, iniwan si Leandro na nakatayo doon na nakangiti ng mapait. Matagal nang naghihintay si Stanley sa sulok. Anong problema, Leandro bro? Ano sa palagay mo? Narinig mo si Yasi, tama. Hindi naman masama ang pagrente ng eroplano, ayos lang basta magrente tayo. Pero nanghuhuli ng piting. Seryoso ba siya noong sinabi niya iyon? Napabuntong hininga si Leandro. Paanong biro iyon, Leandro bro? Ikinaway ni Stanley ang kanyang kamay. Akala ko pinagkakaabalahan mo ang presyo ng pagrente ng eroplano. Alam mo ang nangyari sa pamilya ko. Hindi na shareholder ang tito ko sa paaralang ito pero hindi iyon nakaapekto sa negosyo ng tatay ko. Nakipag-partner pa siya sa isang napakalaking boss kamakailan kaya marami kaming pera. As long as may plane rental service dapat okay lang. Sabi ni Leandro. Ngunit ang paghuli ng isang buhay na pitang. Hindi ba't labis iyon? Hindi naman talaga. Ngumiti ng masama si Stanley. Simple lang. Leandro bro, kukuha lang tayo ng patay na piting at ilalagay natin ito sa ilalim ng tubig. Magsusot ako ng uniforme ng piting at lumangoy sa paligid na nagpapanggap na ako ang piting at ang kailangan mo lang gawin ay bumaba at magkunwaring inaaway mo ako. Lulubog ako, patay, at kailangan mo lang hatakin ang patay na piting sa dalampasigan. Tama ka. Nagliwanag ang mga mata ni Leandro sa galing ng ideya ni Stanley at binigyan niya ito ng thumbs up. Anong ideya? Kamangha-manghang. Gusto ni Cheryl ang mga malalakas na fighter boys, tama ba? Lalabanan ko lang ang isang piting at ipapakita ko ang aking pagkalalaki para sa kanya. Mahuhuli na niya ako noon. Oo. Kaya hindi ito mahirap sa lahat. Iyan ang sinasabi ko. Kailangan muna nating mag-research tungkol sa pagrente ng eroplano. Si Stanley ay hindi masyadong magaling sa anumang bagay, ngunit ang pag-iisip ng mga maliliit na trick tulad nito ay ang kanyang espesyalidad. Madali lang yan. Pag-uwi ko, pag-uusapan ko yan sa tatay ko. Ang mga problema ni Leandro ay nalutas na lahat at medyo gamaan ang pakiramdam niya habang siya ay umuugong at lumabas ng paaralan kasama si Stanley. Si Cheryl, sa kabilang banda, ay nakatingin kay Yasi na medyo walang magawa. Yasi, pwede bang itigil mo na ang panggugulo kay Leandro? Kasalanan niya ang pagiging dummy niya. Walang pakialam si Yasi. Cheryl, graduating na tayo. Kung hindi natin guguluhin pa ang lokong ito, magsisisi tayo kapag nag-college na tayo. Lagi mong iniisip na manggulo. Iyon lang ang alam mo. Mahihirapan ka balang araw kung ipagpatuloy mo ito. Umirap si Cheryl. Ayos lang, may protection na tayo ngayon kay Shell bro. Mas nabawasan ang takot ko kay Leandro, hehe, tuwang-tuwang sabi ni Yasi. Anong meron kay Terence? Bakit siya nakikipag-hang up na naman kay Trixie? Lumingon si Cheryl upang makita si Trixie na naglalakad sa tabi ni Terence, humahadjejek habang kinakausap siya. Oh, nagseselos ka ba, Cheryl? Maaari ko silang tiktikan at tingnan kung ano ang pinag-uusapan nila. Pinagsalikop ni Yasi ang kanyang mga kamay. Hindi. Umiling si Cheryl, walang pakialam. Who cares what he does? Uuwi na tayo. Bakit hindi? Gusto kong tingnan. Medyo curious si Yasi. Tapos babalik muna ako. Humanap ka ng paraan para makauwi ka ng mag-isa. Dahil doon, binuksan ni Cheryl ang pinto ng kotse at pumasok. Hintayin mo ako. Fine, hindi ako pupunta. Mabilis na sumunod si Yasi ngayong asar na si Cheryl, ngunit palihim na nanatili ang kanyang mga mata kay Terence at Trixie. Tito Fredo, simulan mo na ang sasakyan. Utos ni Cheryl. 455. Bakit mo ako sinusundan? Nakakunot ang noo ni Terence kay Trixie habang naglalakad ito sa tabi niya. Sabi nila nagiging lagi kang kasama, di ba?
Nakangiting sabi ni Trixie. Ayos lang kung ayaw mong turuan akong makipagkarera. Andito lang ako sa tabi mo at dudumugin mo ako. Magiging katulad mo ako at pareho tayong magkakarera. Labis na nabigla si Terence sa logika ni Trixie na hindi man lang siya makapagsalita. Gawin mo lahat ng gusto mo. Uuwi na ako. Dahil doon, tumalikod si Terence at pumunta sa food street sa likod ng paaralan kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Nakipagsabayan si Trixie sa kanya. Sumimangot si Terence, nag-aalala na baka hindi maintindihan ni Mrs. Duran at Josephine ang mga bagay-bagay. Pwede mo ba akong sundan bukas? Hindi ba maganda kung papayagan mo akong umuwi kasama mo? Nagpasya si Trixie na sundan si Terence, kaya kahit ano pa ang sabihin nito ay mananatili itong malambot na tono at magiliw na ugali. Ayaw mo na sa kotse mo. Hindi alam ni Terence kung paano magre-react sa ugali ni Trixie. Hindi niya kayang magalit sa paraang magagawa niya kung si Trixie ay tulad ng dati. Isang sipa at kaya niyang tapusin ang lahat. Ang pagsipa sa isang batang babae na sinusubukang maging sweet sa kanya, gayunpaman, ay isang bagay na hindi kayang gawin ni Terence. Uuwi ako sa iyo at sasakay ng bus pabalik para sa aking kotse. Sabi ni Trixie. Trixie, pwede bang maging normal ka ng kaunti? Hindi na ito kinaya ni Terence. Kung ipagpatuloy mo ang kabaliwan na ito, hindi ako papasok bukas. Hindi na kita susundan pa uwi. Please don't skip class. Gusto pa rin kitang makasama araw-araw. Mabilis na umiling si Trixie bilang tugon. Aalis na ako, okay. Bye. Nakahinga ng maluwag si Terence habang pinagmamasdan si Trixie na umalis, sa wakas ay inalis siya. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Ang baluktot na loika na iyon ang pagiging kung sino ng kasama niya. Hindi binili ni Terence ang dahilan na iyon. Siguradong may binabalak siyang mali. Ngunit ang hindi inaasahan ni Terence ay ito ang simula ng isang bangungot. Sino ang babaeng iyon? Pinalis ni Terence si Trixie, ngunit nakita siya ni Josephine na kasama niya habang tinutulungan niya ang kanyang ina. Nakita siya ni Josephine sa sandaling dumating si Terence sa kalye ng pagkain, ngunit pinipigilan niyang tawagan siya pagkatapos niyang makita ang isang batang babae sa tabi niya, umaarte na parang wala siyang nakikita, ang puso niya ay tumitibok palagi. Hindi niya napigilan ang sarili na itanong iyon ngayong wala na ang dalaga. Umupo siya sa tabi ko sa klase. Transfer student, sabi ni Terence. Bakit kanya sinusundan? Naramdaman ni Josephine na tila maliit para sa kanya na magtanong ng ganito kay Terence, ngunit napagpasyahan niyang ayos lang. Kung mas perpekto si Terence, mas natatakot at walang katiyakan na mawala siya kay Josephine. Bago lang siya dito. Hindi niya alam kung saan nakapark ang sasakyan niya, walang kwentang sabi ni Terence. I see. Nagdadrive din siya papuntang school. Kailangang mayaman ang pamilya niya, di ba? Huminto si Josephine, iniisip na malamang na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay Trixie kung ipaglalaban nila si Terence. Sino ang nakakaalam? Nakita niya ako minsan sa pagmamaneho sa kalye, at ngayon ay gusto niya akong turuan siya dahil sa tingin niya ay magaling ako. Wala talaga akong oras na abalahin siya, sabi ni Terence. Oh, nakikita ko. Nagsimulang muling kabahan si Josephine. So nandito si Trixie na diretsyong nagpuntirya kay Terence. Nakaramdam ng kaunting panganib si Josephine sa naisip. Huwag na natin siyang pag-usapan. Kumusta ang negosyo ni Auntie kamakailan? Ayaw ng pag-isipan pa ni Terence si Trixie sa harap ni Josephine. Okay lang, mga 3 o 4 na beses sa dating kita. Kung magpapatuloy ito, magiging 10,000 plus kada buwan. Maliwanag na talagang masaya si Josephine na kumita ng ganito kalaki ang kanyang pamilya ngayon. Maganda. Mag-ipon at makakuha ng lugar. Maaari kayong magbukas ng barbecue shop. Magiging mas madali ang mga bagay mula sa puntong iyon. Tumanggo si Terence. Palagi niyang mabibigyan ng kaunting pondo ang pamilya ni Josephine para tulungan silang magbukas ng restaurant, ngunit sa pagkakaalam kay Josephine ay malamang na hindi niya ito tatanggapin kung mag-alok siya. Naisip ko rin iyon. Ayokong palaging nasa ilalim ng araw si nanay, ngunit sinabi niya na napakalaking panganib na magbukas ng isang tindahan. Sinabi niya na ayaw niyang mawala ng anumang pera doon. Medyo namula ang mukha ni Josephine.
Sabi niya, gusto daw niyang mag-ipon ng pera para sa isang date. Isang date? Kumurap si Terence bago siya nagsimulang tumawa ng kakaiba. I'll go talk with auntie. It's not like I need that anyway, so there's no point for her to save up for it. Ikaw. Huminto si Josephine bago namula ang kanyang mukha sa pagkaunawa. Sinimulan niyang sampilan si Terence. Anong pinagsasabi mo? Sinong nagsabing pakasalan ka? Hahaha. Pinigilan ni Terence ang mga pag-atake ni Josephine. Pumayag na si tita. Tinulungan niya si Josephine at Mrs. Duran saglit hanggang sa ang mga estudyanteng bumibili mula sa lugar ay nagsimulang lumiit. Tinulungan niyang itulak ang barbecue cart sa malapit na storage area bago ihatid ang dalawa pa uwi sa mga slums. Terence, malapit na nilang ililipat ang slums district. Sa tingin mo ba dapat nating kunin ang kabayaran sa pera o isang bagong lugar? Si Mrs. Duran ay nababagabag nitong mga nakaraang araw. Mula sa kanyang narinig, ang kompensasyon na pera ay 200,000, ngunit ang pagkuha ng iba pang kabayaran ay nagdulot sa kanila ng magandang apartment. Ito ay isang magandang deal. Maganda ang isang bagong lugar. Hindi ako masyadong sigurado sa mga ganitong bagay, ngunit may itatanong ako para sa iyo. Iniisip ni Terence si Fatty Boy. Hindi ba veterano sa real estate ang lalaking iyon? Makakakuha siya ng magandang sagot mula sa kanya. Bagamat sa pagkakakilala kay Fatty Boy, malamang na iregalo niya kay Josephine ang isang buong villa sa susunod na araw kung malalaman niyang siya ang kasintahan ni Terence. Hindi inisip ni Terence na tatanggapin ito ni Josephine. Sige. Mga chismis lang ito, kaya hindi kami sigurado kung may relocation talaga. Bamantong hininga si Mrs. Duran. Pinag-uusapan ito ng mga tao kanina, ngunit wala pa ring naayos dahil hindi tumutugma sa gusto ng komunidad ang kabayarang inaalok sa amin. Ayos lang. Tandaan mo lang na sabihin sa akin kung may kailangan ka. Mayroon akong kaibigan sa real estate kaya makakatulong siya, sabi ni Terence. Hindi bumaba ng sasakyan si Terence matapos iuwi si Mrs. Duran at Josephine. Agad siyang nagmaneho pabalik sa villa ni Cheryl. Nasanay na si Cheryl na maagang umalis si Terence at late na bumalik sa puntong ito, kaya wala siyang ginawa kundi ang titigan siya ng masama bago magpatuloy sa panonood ng TV kasama si Yasi. Kinabukasan, inabot ng tanghali para tuluyang makatakas si Terence mula sa pagpapahirap kay Trixie. Niyaya niya si Josephine na kumain sa cafeteria, ngunit si Trixie ay nagsimulang sumunod sa kanya palabas ng silid-aralan na ikinagulat niya. Ano ang sinusundan mo sa akin? Pupunta ako sa tanghalian kasama si Josephine. Hindi inakala ni Terence na muling sasama si Trixie sa kanya. Para siyang anino niya. Pupunta din ako ng tanghalian. Napakurap si Trixie. Gusto ko ring makilala ang girlfriend mo dahil madalas tayong magkikita sa hinaharap. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo naman sinasabing nandyan ka sa tuwing makikipag-date ako sa kanya, di ba? Naging berde ang mukha ni Terence. Oo. Seryosong tumango si Trixie. 456. Bahagyang natigilan si Josephine. Kasama ni Trixie si Terence. Ipinaliwanag na ni Terence ang mga bagay-bagay kahapon, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Talagang hindi niya kapanipaniwala kung paano siya nag-aalala sa pagkawala ng isang batang lalaki na tulad nito. Kinapa niya ang kanyang mga templo at nagpasya na ang mga katotohanan ay katotohanan. Naalala niya ang kanyang mindset mula kalahating taon na ang nakakaraan, kung paano niya minamalas ang mga babae sa sitwasyong kinalalagyan niya ngayon, nag-aalala na mawalan sila ng mga nobyo. Hindi ba't ipinakita lang nito na walang tiwala ang dalaga sa kanyang kaakit-akit? Palaging iniisip ni Josephine na hindi siya matatapos na katulad nila, na nag-aalala sa mga bagay na tulad nito araw at gabi. Ngunit ganoon na siya ngayon, at dahil sa karma, ikinalulungkot ni Josephine ang panunuyan ng mga taong tulad noon. Kaya totoo talaga ang mga lumang salawikain. Mas mababa ka sa isang tao kung tinatawanan mo sila. Terence, naghintay ka ba ng matagal? Sinubukan ni Josephine ang kanyang makakaya upang magmukhang natural hanggat maaari. Ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Trixie. Ikaw ang bagong estudyante, di ba?
Hi, ako si Trixie. Inilahad ni Trixie ang kanyang kamay. Ako ang tagahanga ni Terence. Tumigil si Josephine bago nakipagkamay kay Trixie, nalilito. Admirer. Ang cool niya talaga kapag nagda-drive siya. I wanna learn from him pero wala pa rin siyang itinuro sa akin. Mapagbigay na tumango si Trixie kay Josephine. Nakikita ko. Sumimangot si Josephine nang hindi malay. Tagahanga. Ano ang ibig sabihin nito? Let's go. Huwag mo siyang pansinin. Wala nang salita si Terence para ilarawan si Trixie. Siguradong may gusto siyang gawin. At dahil hindi napigilan ni Terence ang sarili na saktan siya, nagpasya siyang hindi na niya ito papansinin. Okay. Mas naging komportable si Josephine matapos marinig ang sinabi ni Terence. Hindi na niya naramdaman ang galit sa bagong babae. We're going for lunch. See you next time. Hindi na kailangan sa susunod. Pupunta din ako sa cafeteria. Sabay na tayo. Walang pakialam si Trixie sa kung gaano siya ka-third wheel. Medyo passionate pa rin ang tono niya. May gustong sabihin si Josephine, ngunit hindi niya ginawa. Naglakad siya sa kanang bahagi ni Terence habang si Trixie naman ay naglalakad sa kaliwa nito, pinag-sandwich siya ng dalawa. May hindi maipaliwanag na awkwardness dito. Josephine, nakita mo na ba si Hobby na nagmamaneho? Napaka-cool niya kapag ginagawa niya. Tumingin si Trixie kay Josephine. Hobby. Natigilan si Josephine bago siya nagsimulang magalit, hindi dahil tinawag ni Trixie si Terence na kanyang asawa, ngunit dahil sinabi niya ito sa hindi maliwanag na paraan. Diretso niyang sinabi ang salita ng hindi idinagdagang, ikaw, sa harap nito, kaya ang sinumang hindi nakakaalam ay ipagpalagay na si Terence ay kanyang asawa, o na siya ay may asawa sa kanya. Ngunit hindi siya itinuro ni Josephine. Paano kung nagkamali si Trixie? Hindi ba nakakahiya kung itinuro niya ito? Oo, ngunit kung gusto mong matuto kung paano magmaneho, mas mahusay na gawin ito sa isang paaralan sa pagmamaneho. May lisensya ako. Ang gusto kong matutunan ay karera sa kalye. Sabi ni Trixie. Nakahanap si Terence ng mesa na may dalawang tao nang makarating sa cafeteria sa pagtatangkang iwaksi si Trixie. Walang paraan na makakasama niya silang kumain sa ganitong paraan. Gaya ng inaasahan, pumila si Trixie para sa kanyang pagkain nang hindi umupo sa kanila. Terence, ano ang meron sa Trixie na iyan? Pakiramdam ko ay napakaklingi niya, tanong ni Josephine sa paraang palihim. Ano, nagseselos ka? Tinamaan ni Terence ang bullseye sa isang tingin sa ekspresyon ni Josephine. Nagseselos. Siyempre hindi. Si Josephine, natural, ay hindi umamin dito. Sa tingin ko kakaiba siya, yun lang. Hey! Ngumiti si Terence. Anong gusto mong kainin? Bibili ako. Anything is fine. 1 meat dish and 1 veggie dish is good. Si Josephine ay hindi mapili, at kadalasan ay nakikipag-ayos para sa isang simpleng pagkain kasama si Terence sa panahon ng tanghalian, silang dalawa ay nagsalo ng 2 pinggan nang hindi nagsasayang ng anuman. Hindi rin mapili si Terence, kaya kadalasang pumupunta siya sa mga bintana ng stall na may kakaunting tao na nakapila. Dahil dito, palaging random ang kinakain nila sa tanghalian. Walang masyadong tao na pumila para sa garlic fried meat at steamed ribs, kaya lumapit si Terence para bumili. Magsisimulang kumain ng dalawa ng hilahin ni Trixie ang isang upuan habang naglalakad, isang tray na puno ng pagkain sa kanyang mga kamay. Inilagay niya ito sa mesa bago inilagay ang upuan sa mesa. Palaging may ilang ekstrang natitiklop na upuan na magagamit sa pinakaabalang at pinakamasikip na oras upang magamit ng mga tao ang mga ito para makasama sa ibang mga mesa. Hindi inaasahan ni Terence ang paglipat na iyon mula kay Trixie. Terence, binilhan kita ng red braised chicken. Eto, masarap talaga. Inilipat ni Trixie ang chicken drumstick sa mangkok ni Terence habang nagsasalita siya. Ano? Hindi inakala ni Terence na pupunta si Trixie at gagawa ng ganito. Hindi ba't sinusubukan lang niyang gawing awkward ang mga bagay para sa kanya sa puntong ito? Nagsisimula na ring magselos si Josephine, kaya anong plano ng babaeng ito? Bakit hindi ka kumakain? Ang sarap talaga.
Nakangiting sabi ni Trixie habang nakatingin sa mga mata ni Terence. Nabalitaan ko mula kay Leandro na masarap talaga ang red braised drumsticks at barbecued mutton ribs, pero kailangang gawin ang ribs kapag na-order. Nag-order ako, pero medyo matatagalan. Kumain ka muna ng drumstick. Si Terence ay nasa kanyang kumukulo. Wala naman siyang ginawa sa kanya dahil babae siya, pero paulit-ulit itong sama-sama sa mga kakaiba niyang kalokohan. Hindi na niya kinaya. Trixie, tapos ka na ba o hindi? Umirap si Terence. Bakit ang sama ng loob mo sa akin? Napatalon si Trixie sa gulat, ang kanyang mga mata ay namumula habang may luhang tumulo sa kanyang mukha na hindi maintindihan. Nagsimula siyang humagulgol. Bakit ka ba ganyan? Gusto lang kitang pasayahin para turuan mo akong magmaneho. Hinahangaan lang kita, yun lang. Anong masama doon? Tinitigan ni Terence ang hindi pagkakaunawaan at malungkot, masamang tingin sa mukha ni Trixie na lubos na hindi makapaniwala. Ito ba talaga ang parehong Trixie na sumilip sa kanya sa banyo ng mga lalaki gamit ang isang nakakatakot na kamera, ang parehong Trixie na sinubukang pasabugan ang kanyang puwet gamit ang mga paputok? Hindi man lang siya umiyak pagkatapos niyang sabog ang puwete niya, kaya bakit siya humihikbi dahil may sinabi itong masama sa kanya? Si Josephine mismo ay medyo nadidismaya sa kawalan ng kamalayan sa sarili ni Trixie. Sa wakas ay nagkaroon siya ng ilang oras na mag-isa kasama si Terence, at narito siya, isang malaking third wheel. Ngayong si Trixie ay humihikbi ng malungkot, gayunpaman, muling lamambat ang puso ni Josephine. Talagang hinangaan lang ba niya si Terence dahil sa kanyang husay sa pagmamaneho? Hanggang doon lang ba talaga? Ngunit ang bagay na may paghanga ay ito ay isang nakakalito na damdamin. Hindi nagtagal bago ito naging mabuting damdamin para sa tao, kaya naman noong una ay nagalit si Josephine kay Trixie. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting awa sa kanya ngayon. Terence, baka pwede mo siyang turuan. Huwag mo siyang hayaang umiyak ng ganyan. Don't fall for it. Artista ang babae. Ngumisi si Terence at pinatigas ang kanyang puso na huwag pansinin si Trixie. Wala talagang masabi si Josephine tungkol doon. Sa kabutihang palad para sa kanila, si Trixie ay tahimik lamang na nagpupunas ng kanyang mga luha at hindi masyadong humihikbi. Walang nakakita sa nangyari. Sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin nila kung mayroon sila? 457. Pinunasan ni Trixie ang kanyang mga luha at tumigil sa pag-iyak, ngunit walang balak na umalis. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang mga kamay at pinagmasdan si Terence na may mga mata ng pagnanasa at pagkahumaling. Tiyak na hindi komportable si Terence. Higit pa kay Josephine, na nagtaka kung bakit may isang admirer na nakaupo sa kanilang mesa at nakatitig kay Terence noong boyfriend niya ito. Hindi ba siya makakain ng mapayapa? Hindi ka ba kumakain, Trixie? Tanong ni Josephine, hindi na nakayanan. Hindi niya talaga kayang sipin siya mula sa mesa, ngunit hindi rin niya maaaring hayaang panoorin niya si Terence ng ganito, di ba? Hindi. Ang panonood kay Terence na kumakain ay nagiging mas masaya ako kaysa sa personal na pagkain, bulong ni Trixie. Ikaw. Hindi na alam ni Josephine kung ano ang sasabihin. Matapos sa wakas ay matapos ang awkward na tanghalian, hinailan ni Terence si Josephine palayo at palabas ng cafeteria. Pwede bang pigilan mo siya sa susunod na pagkakataon? Hindi na kinaya ni Josephine. It's so weird with her around. Nawalan pa ako ng gana. Sa tingin mo gusto ko siyang sundan. Mapait na ngumiti si Terence. Malungkot ang mukha ni Josephine, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsabi ng isang bagay, ngunit nag-aalala na baka makita ni Terence ang kanyang maliit. Nabahala si Josephine nang makitang mas naging mahiyain siya kamakailan. Saan napunta ang kanyang tapang at katapangan? Dati niyang kinukutya si Terence nang walang pakialam sa mundo. Tinapakan pa niya ang mga paa niya. Ngunit palagi niyang iniisip ito bago gumawa ng anumang bagay ngayon. Ganun ba talaga siya nag-aalala na darating si Trixie at kunin si Terence mula sa kanya? Ano ba tong iniisip ko?
Bahagyang sinaway ni Josephine ang kanyang sarili, nakaramdam ng hiya habang sinusubukan niyang iwaksi ang nakakadismaya na mga iniisip. May ilang buwan na lang bago ang mga pagsusuli sa pasukan sa kolehiyo, at katatapos lang niyang baguhin ang kurikulum ng ika-11 baitang. Naroon pa rin ang ika-12 baitang na kailangan niyang pagdaanan. Hindi siya aabot sa ganitong rate. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid-aralan at mabilis na inilabas ang kanyang mga materyales sa pag-aaral, isinantibi ang kanyang mga naiisip tungkol kina Trixie at Terence. Pinainom ni Trixie si Terence nang bumalik siya sa kanyang klase. Terence, bagong fruit juice ito. Mukhang masarap. Gusto mo ng isa? Bumili ako ng 2. Ano ba talaga ang iniisip mo, Trixie? Kinuha ni Terence ang inuming inaalok ni Trixie, ngunit itabi ito sa halip na inumin. Ano? Gusto ko lang nasa tabi mo, yun lang, seryosong sabi ni Trixie. Wala na akong hihilahin sa iyo, huwag kang mag-alala. Napagtanto ni Terence mula sa sinabi ni Trixie na ang pagpapatuloy ng pag-uusap na ito ay magiging walang silbi. Nagpasya siyang huwag na lang siyang pansinin. Naisip niya na 1 o 2 araw lang gagawin ito ni Trixie, na kung hindi niya ito papansinin ay hindi niya masisimulan ang ikalawang yugto ng plano, na siya ay mapapagod at outrest. Ngunit itinuloy ito ng batang babae ng magkasunod na ilang araw, sinusundan si Terence saan man siya pumunta. Naghintay siya sa labas ng banyo nang pumunta si Terence, at palagi siyang nandoon kapag kasama ni Terence si Josephine. Halos magngangalit si Josephine sa kanyang palagiang pagpapakita, at nagsimula pa siyang maghinala sa mga intensyon ni Trixie. Nagawa talaga ni Leandro na makipag-ugnayan sa isang tao sa Fun City staff at kumuha ng pribadong seaplane. Ito ay napakamahal, nagkakahalaga ng humigit kumulang 20,000 para sa isang flight lamang. Ito ay hindi gaanong kay Leandro, at ito ay mas mahusay kaysa sa diretsong pagbili ng eroplano. Makakamit din niya ang pabor ni Cheryl, kaya ayos lang ang paggastos ng kaunting pera sa kanya. Hindi ito kalakihan, ngunit may sapat na espasyo para mauupuan ng 40 estudyante sa kanyang klase. Napagpasyahan ni Leandro na laktawan niya ang problema sa pagkuha ng bus dahil pareho ang presyo ng pagrente ng eroplano kahit gaano pa karaming tao ang nailagay niya doon. Nagsimulang muling matuwa ang klase nang ipahayag ni Leandro na pupunta sila sa Fun City sakay ng pribadong seaplane. Ngunit ang lahat, mangyaring bigyang pansin ang mga bagay na dinadala ninyo sa eroplano. Walang mga nasusunog na pinapayagan. Sinimulan ni Mr. Lane na basahin ang mga regulasyon sa kaligtasan. Ang mga pamamaraan ng seguridad para sa isang pribadong eroplano ay hindi kasing higpit ng isang pampublikong eroplano, ngunit mayroon pa ring mga pangunahing patakaran na pumipigil sa mga mapanganib na bagay na sumakay sa eroplano. Kailangang ipaalam ni G. Lane sa mga estudyante ang lahat ng iyon upang maiwasan ang anumang gulo. Karamihan sa mga mag-aaral ay walang anumang mapanganib na mga bagay na dadalhin sa unang lugar, kaya't hindi nila inisip kung ano ang sinasabi ni G. Lane tungkol sa mga bagay na iyon. Si Leandro, sa kabilang banda, ay kailangang gumawa ng ilang mga pagsasaayos sa kanyang plano. Gusto sana niyang magdala ng barbecue grill ilang uling para sa isang bukas na barbecue sa beach, ngunit dahil hindi pinapayagan ang mga mapagkukunan ng apoy sa eroplano, hindi madala ni Leandro ang mga materyales. Stanley, mukhang hindi na natin magagawa ang plano ng barbecue. Paano ko kukunin sina Cheryl at Yasi ng barbecue na karne ng piting nang walang grill? Tanong ni Leandro. Brother Leandro, nabalitaan ko na may bago, solar-powered barbecue grill ngayon. Baka makakakuha tayo ng isa sa mga iyon. Iminungkahi ni Stanley. Sa tingin ko hindi rin ito ganoon kamahal, $200 lang. Talaga. Ang sarap. Bumili ka ng isa. Ipaubaya ko sa iyo. Sinabi ni Leandro, lumuwag ang kanyang loob na may solusyon sa problema. Sabado ng umaga, dumating sa paaralan sina Leandro at Stanley na may dalang maraming bagahe. Ang lahat ay nagkukumpulan na sa gate ng paaralan, naghanda na para lumabas sa airport. Gusto sana ni Leandro na magmaneho doon, ngunit sina Cheryl at Yasi ay parehong sumasakay ng bus. Ayaw niyang mag-stand out sa ganoong paraan.
Sinabi niya sa tsuper ng kanyang ama na umalis sa pagmamaneho sa kanya sa paaralan upang makasakay siya sa bus kasama ang kanyang mga kaklase. Si Trixie ay nakasuot ng salaming pang-araw at isang panama na sombrero na mukhang isang babaeng nagbabakasyon kasama ang kanyang maliit na backpack, cute at kaakit-akit. Nakatingin sa kanya ang lahat at ibinahagi niya ang bigat ng pagtingin sa tabi ni Cheryl at Yasi na, bago ang kanyang hitsura, ang tanging target ng mga tinging iyon. Tumayo si Trixie sa tabi ni Terence na ikinaiinggit at inggit ng lahat. Ang pagwawalang bahala ni Terence sa kanyang pagsama ay naging dahilan ng marami sa mga batang ito na gustong makipagpalitan ng lugar kay Terence. Terence, nagdala ako ng maraming merienda. Yumuko si Trixie, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa tuwa at tuwa. Oo, ungol ni Terence. Hindi ako marunong lumangoy, kaya pwede mo ba akong turuan mamaya? Hindi nagsisinungaling si Trixie sa pagkakataong ito. Hindi talaga siya marunong lumangoy. Oo, talaga. Neutral na sabi ni Terence. Hindi ko rin alam. Ikaw. Naiirite na si Trixie. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang sinabi. Tila walang pakialam si Terence. Bulag ba siya? Naglagay pa nga siya ng makeup para lang mas mapansin siya ni Terence, pero hindi man lang siya nilingon kahit isang beses. Sayang ang effort. 458. Narito na ang boss, abiso ni Terence kay Trixie bago umalis, iniwan siya. Nang walang gaanong pagpipilian, sumunod si Trixie, bigo. Hindi niya pinansin ang lahat at umupo na lang sa tabi ni Terence nang makasakay sila sa bus. Ito dapat ang upuan ni Jacob, ngunit hindi siya kumibo nang makita niya si Trixie doon, pumili ng ibang pwesto na mauupuan. Brother Leandro, ano sa tingin mo ang mararating ni Trixie kay Terence? Mukhang nai-inlove siya sa kanya o ano, hindi ba? Si Stanley ay binibigyang pansin ang mga galaw ni Terence sa mga araw na ito at napansin kung paano kumikilos si Trixie. Sino ang nakakaalam? Leandro ay medyo problemado sa kanyang sarili. Baka may malaking bagay. Hayaan mo na siya. Buti na lang at handa siyang ipaglaban si Terence. Wala nang oras si Terence para sa atin. Sa ngayon kailangan ko munang isama si Cheryl bago ang entrance exam sa kolehiyo. Iyon ang priority. Tama ka, iiwan natin sila. Tumango si Stanley. Kaya, Leandro bro, ang plano ng piping ay handa na at handa na. Magaling, magaling. Tinapik ni Leandro si Stanley sa balikat. Tiyak na magkakaroon ng ibang impresyon sa akin si Cheryl pagkatapos nito. Nasa Solid Cloud Bar si Coldy na humiling ng 2 big shot ng Songshan sina Teofisto at Fabian. Si Coldy ay isang kriminal at kilala bilang ang pinakamahusay na boss ng underworld sa Songshan, ngunit wala siyang anumang mga tog na naglalakad sa mga lansangan. Lahat ng tauhan niya ay mga elite. Ang ginawa ng Coldy ay negosyo, malalaking deal sa negosyo. Hindi niya kailangan ng maliliit na tog na nangongolekta ng protection money. Ito ay dahil nag-opera siya sa pinakamataas na antas ng kriminal, nagsasagawa ng smuggling at drug deal, gayon din ang kamakailang pakikipagsosyo sa organ trafficking sa Anjanuan. Ang mga ito ay lahat ng malakihang deal sa negosyo, higit na kumikita kaysa sa pagkolekta lamang ng pera sa proteksyon. Dahil dito nagkaroon ng 2 big shot si Songshan maliban sa Coldy. Sina Teofisto at Fabian ay mga titans mismo. Pareho silang nasa entertainment industry, isa sa kanila ang namamahala sa isang hotel na may maraming lalaki sa ilalim ng kanyang utos. Ang isa, sa partikular, ay ang anak ni Teofisto, si Raul Gold, ang pinakamahusay na gangster sa Northern District. Walang pakialam si Coldy sa pinagkaguluhan ni Teofisto at Fabian, at hindi maabot ni Teofisto o Fabian ang antas ni Coldy at maimpluwensyahan ang mga bagay na ginawa niya. Hindi sila kailanman nag-aaway sa isa't isa bilang isang resulta. Ngunit kailangan ni Coldy ang dalawang ito upang makipagsosyo sa kanya sa pagkakataong ito. Unang kinausap ni Coldy si Teofisto. Sa nakikita niya, mas makapangyarihan si Teofisto kaysa kay Fabian na may isang anak na lalaki bilang boss ng gang sa Northern District. Kuya Teofisto, ikinalulungkot ko talaga na anyayahan ka ng maaga. May itatanong si Coldy kay Teofisto.
Natural lang na mainit ang kanyang ugali kapag nakikipag-usap sa kanya na mabilis na bumabati sa kanya nang sabihin sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan ang kanyang pagdating. Hanem. Itong binata. Haha, Coldy bro. Ito ang aking bunsong anak, si Rowan. Sinama ko siya upang palawakin ang kanyang pananaw. Nagsisimula na talagang madismaya si Teofisto sa kanyang panganay na anak na si Rowan. Ang batang lalaki ay isang kumpletong poki. Kahit na ang kanyang nakababatang kapatid ay may mas maraming bola kaysa sa kanya. Kaya't napagpasyahan niya na ang kanyang tagapagmana, sa huli, ay ang kanyang nakababatang anak. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang diskarte at ihinto ang pagpilit kay Rowan na mag-focus sa kanyang pag-aaral, sa pag-aakalang sisimulan niya itong maging isang malaking pagbaril sa kanyang sarili. Oh! Second Master Gold, I see. Haha, mukha kang lalaki. Nakangiting tumango si Coldy. Salamat, Tio Coldy. Tuwang-tuwa si Rowan ngayon. Sa wakas ay handa na siyang sanayin ng kanyang ama na nagdala sa kanya sa high-tier underworld figure sa kanyang unang outing. Matagal nang narinig ni Rowan si Coldy. Siya ang underworld boss ng Songshan, kung tutuusin. Coldy bro, ano ang tawag mo sa akin? Mayroon bang isang uri ng negosyo para sa isang kapatid na lalaki? Isa si Teofisto ay medyo may mabuting pakikitungo kay Coldy. Hindi sila kailanman nakikialam sa isa't isa. Brother Teofisto, huwag na tayong magpatalo. Mayroon akong business partnership na ipapanukala ngayon, sabi ni Coldy na diretso sa punto dahil pareho silang gangster. Oh, ano yon? Si Teofisto ay medyo nababagabag nitong 2 araw. Hindi na sila ginulo ni Terence, ngunit nag-aalala pa rin ito sa kanya. Ang pag-aalok ng deal sa negosyo ay medyo malusog para sa kanyang estado ng pag-iisip. Sigurado akong may ideya ka kung sino ako, nakangiting sabi ni Coldy. Ang taong sumusuporta sa akin ay nagpadala ng isang kasambahay upang magsimula ng isang kumpanya ng real estate dito, ngunit wala siyang lakas ng tao. Interesado ka ba, Kuya Teofisto? Lakas ng tao. Ibig mong sabihin, puminto si Teofisto, na iniisip na ang kanyang kinabukasan ay magiging kasing liwag kung makikilala niya ang kanyang sarili sa tagapagtaguyod ni Coldy, ngunit ano ang kanyang iaalok na nakakuha ng kanyang pansin. Si Teofisto ay isang taong may kamalayan sa sarili. Hindi man lang niya ginalaw ang real estate noon. Namamahala lang siya ng mga entertainment business. Demolisyon. Ngumiti si Coldy. Alam mo na may ilang mga string na kailangan nating hatakin para sa matagumpay na demolisyon at relokasyon, at wala akong mga subordinate na bihasa sa larangang ito. Brother Teofisto, naisip mo bilang isang mabuting kasosyo para sa trabaho. Relocation, di ba? Walang problema. Nakahinga ng maluwag si Teofisto. Naging madali ang relokasyon. Ang kailangan lang niyang gawin ay gawin si Rowan na takutin at takutin ang mga naninirahan kasama ang ilang mga lalaki na umalalay sa kanya. Kaya tatanggapin ko ba iyan bilang oo, kapatid na Teofisto? Medyo may kumpiyansa si Coldy sa buong bagay na ito dahil ito ay nasa tapat ng eskinita ni Teofisto. Ito ay hindi isang mahirap na gawain upang magsimula sa alinman. Oo. Dapat walang problema. Tumango si Teofisto. Aling lugar ang gustong paunlarin ng Young Master, pwede ko bang itanong? Ang Slums District. Sabi ni Coldy. Ito ay isang malaking lugar, napakaangkop para sa pag-unlad. Oo, ang mga slums. Iyan ay isang magandang pagpipilian. Walang problema, tatataken na sana ni Teofisto ang deal nang pigilan siya ni Rowan. Dad, hindi natin ito magagawa. Sabi ni Rowan, nag-aalalang oo ang kanyang ama nang hindi pinag-iisipan. Rowan, anong ginagawa mo? Tumigil si Teofisto, nabalisa. Ano bang problema mo? Hindi ba't madalas matapang kang bata? Ngayong ilegal ang pag-a-address mo. Tatay, makinig ka sa akin. Hindi dahil bawal ito, dahil kay Josephine, nakatira siya sa mga slums, paliwanag ni Rowan na nagpapanik. Hinahabol niya si Josephine, kaya natural lang na gumawa siya ng ilang detalyadong pagsasaliksik tungkol sa background ng kanyang pamilya, at naalam niya kung saan ito nakatira kasama ang kanyang pamilya. Ano?
Tumigil din si Teofisto. Hindi ba girlfriend ni Josephine Terrence? So nakatira siya sa slums. Nagsimulang pagpawisan si Teofisto, napakagaan ng loob na ipinaalala ito ng kanyang anak. Ang mga kahihinatnin kung ginawa niya ang anumang bagay sa kanya ay magiging kakilakilabot. 459. Paano kung umalis siya at nilagyan ng bulldozer ang pwesto ni Josephine na parang tulala? Malamang nasa kabilang buhay na siya kinabukasan. Ano ang mayroon siya laban kay Terrence na wala sa isang master ng antas ni Quentin yan? Walang oras si Teofisto na mag-alala tungkol sa pag-asar kay Coldy sa puntong ito. Maaaring tumagal siya ng kaunting paglala ng kanilang relasyon. Iyon ay hindi isang problema sa lahat. Mabilis siyang tumayo. Coldy bro, hindi ko magagawa ito. Natatakot ako na kailangan mong kumuha ng iba, pasensya na. Kasabay nito, kinaladkad ni Teofisto si Rowan at umalis nang hindi nagsasalita, iniisip kung ano ang mangyayari kung malaman ni Terrence na pinaplano niyang sirain ang bahay ni Josephine kasama si Coldy. Hindi muna siya dapat pumunta. Anong bulok na swerte niya? Ito ay hindi isang biro sa lahat. Napasimangot si Coldy sa biglang pag-alis ni Golds. Saan ito nanggaling? What is the meaning of this? What's the matter with them? Tinanong kita kasi gusto kita. Fine, so be it. Coldy bro, ngayon ko lang narinig na binanggit nila ang isang pangalan. Baka kakilala nila. Sabi ni Janong Su. Hayaan mo na sila. Kunin mo si Fabian dito. Kulang na tayo sa oras at malapit nang dumating si Master Bean. Kailangan nating patakbuhin ang kumpanya ng real estate bago siya dumating. Sabi ni Coldy. Tama, kumusta ang mga bagay kay Gaston? Pandohan siya at nagrehistro ng isang kumpanya ng real estate at plano niyang ibigay ang lahat ng share kay Master Bean. Sabi ni Janong. Hindi bababa sa nakuha niya kung ano ang nangyayari. Iwanan siya ng 10% ng mga pagbabahagi at panatilihin siya bilang CEO ng kumpanya, sabi ni Coldy pagkatapos mag-isip tungkol dito. Maglalako lang si Master Bean at kailangang mayroong isang tao na talagang mamamahala sa kumpanya para sa kanya. Kamag-anak din siya ni Fabian, kaya mas madali rin ang mga bagay-bagay. Sige, kakausapin ko si Gaston tungkol dito saglit. Tumanggaw si Janong at naglakad palayo para tawagan si Fabian. Si Fabian ay walang kasing daming alalahanin gaya ni Teofisto. Ngayong bumagsak na si Gaston, kailangan niya ng tagapagtaguyod, at ang pagtawag sa kanya ni Coldy upang magtrabaho kasama si Gaston at siya sa isang kumpanya ng real estate ay perpektong timing. Magtatrabaho din sila para sa pamangkin ng boss behind the scenes, kaya tinanggap ni Fabian ang imbitasyon nang hindi man lang nag-isip tungkol dito. Dahil sa mga detalye ng seaplane, walang storage compartment para sa mga bagahe. Ang ilang mga mapanganib na item ay hindi rin pinapayagan. Sa patnubay ni G. Lane, dumaan ang mga estudyante sa security check at sumakay sa eroplano. Ito ang unang pagkakataon sa isang eroplano para sa marami sa mga mag-aaral, at ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pananabik at pananabik. Tuwang-tuwa rin ang mga nakasakay noon sa eroplano dahil ito ang unang beses na sumakay sila ng eroplanong lumapag sa dagat. Inaabangan ng lahat ang paglalakbay. Ang mas maliliit na eroplanong tulad nito ay maayos sa harap ngunit napakatalbog sa likod. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang mga estudyante ay nag-okupa lamang sa mga upuan sa harap na nag-iiwan ng espasyo sa likod para sa mga bagahe. Si Leandro at Stanley ay uupo na sa pinakaharap na upuan, ang pinakamaluho at maluwang na hanay. Mayroong 4 sa kabuuan, at ang 2 ay nakalaan para kay Cheryl at Yasi, ang 2 pa para sa kanyang sariling paggamit. Ay lapag na sana nila ang kanilang mga bagahe at uupo na sana nang may tumulak sa kanila na halos malaglag sila. Gumawa ka. Tumigil ka sa pagharang. Si Terrence iyon. Lumipat siya sa kanila at umupo sa upuan na dapat ay kay Leandro. Sumunod si Trixie at umupo sa tabi niya, sa upuan ni Stanley. Naging berde ang mukha ni Leandro sa galit ng sandaling iyon. Gusto niyang paalisin si Terrence, ngunit hindi siya nang ahas na umalis. Gusto niyang paalisin si Trixie, ngunit hindi rin siya naglakas loob na gawin iyon.
Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin ng magsalita si Yasi. Leandro, sinabi ni Cheryl na gusto niya ang mga matatapang na lalaki. Tanging ang pinakamatapang lamang ang maaaring maupo sa pinakamalayo sa likuran ng may katahimikan. Si Yasi, natural, ayaw ni Leandro sa mga upuan sa harap. Gusto pa rin niyang makita kung ano ang mangyayari kina Terence at Trixie. Sapat na ang isang simpleng dahilan para mapalayo si Leandro, naisip niya. Ganun ba? May paraan na ngayon si Leandro para umatras sa sinabi ni Yasi. Stanley, sa likod tayo umupo. Ang unang hanay ay para sa mga nakakatakot na pusa. Isang batang lalaki lang ang nasa harapan, kaya natural na nakadirekta sa kanya ang mga salita ni Leandro. Nagsisi siya agad. Hindi ba siya humihingi ng smack? Ano ba ang iniisip niya? Nakahinga siya ng maluwag matapos makitang walang plano si Terence na bawiin siya o anuman. Mabilis siyang naglakad papunta sa likod ng eroplano kasama si Stanley at umupo. Ito ay isang mababang altitude na pribadong eroplano, kaya walang masyadong salungatan sa mga regular na eroplano sa paliparan. Pababa na ang eroplano sa runway hindi nagtagal. Ni Leandro o Stanley ay hindi nakasakay ng isang pribadong eroplano na tulad nito dati, kaya naisip nila na ito ay magiging katulad ng isang regular, komersyal na eroplano. Napagtanto lang nila kung gaano kahirap kapag lumipad ang eroplano. Kasing umbok nito, at ang mukha ni Leandro ay mabilis na namutla sa pagkaunawa. Si Stanley ay hindi rin masyadong maganda sa tabi niya. Brother Leandro, baka maupo tayo ng medyo malapit sa harap. Masyadong hindi komportable ito. Hindi na kinaya ni Stanley. Kaya mo kung gusto mo. Ano ang iisipin ni Cheryl sa akin kung gagawin ko? Magmumukha akong duwag. Hindi masyadong maganda ang pakiramdam ni Leandro, ngunit nagpasya siyang igiit ang kanyang mga ngipin at tapusin ito. Kilala siya bilang isang aso na tumatakbo habang ang buntot ay nasa pagitan ng kanyang mga binti kapag may nabalitaan. Magpapatawa siya. Maaaring siya ay isang biro, ngunit gusto niyang pagtawanan para sa mas kaunting mga bagay, kung maaari. Kung kaya niyang magnanga ang kanyang mga ngipin at magtiis, gagawin niya ito. Inaasahan lang niya na malapit na silang makarating sa beach ng Fun City. Hindi talaga makaalis si Stanley noong nananatili si Leandro, kaya nanatili siya. First time niyang sumakay sa eroplano, at wala siyang karanasan. Mas mahirap ang ginagawa niya kaysa kay Leandro. Hindi pinansin ni Terence si Trixie. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi nito sa kanya. Palagi niyang sinasagot ang mga pinakawalang kabuluhang tugon sa pag-uusap, at talaga. Naguguluhan ito kay Trixie. Yasi, ano sa tingin mo ang plano ni Trixie? Napansin ni Cheryl ang kakaibang pag-uugali ni Trixie nitong mga nakaraang araw. I don't know, but I think she's probably fallen for Cheryl, bro. Bakit palagi siyang mabait sa kanya kung hindi naman? Ungol ni Yasi habang kumakain ng merienda. Nahulog kay Terence. Paanong posible iyon? Hindi ba narito siya para manggulo? Napakunot noo si Cheryl at nagalit sa sarili. Nahuhulog kay Terence. Bakit may mahuhulog sa kanya? Nagseselos ka ba, Cheryl? Nakangiting sabi ni Yasi. Ako. Nagseselos. Wala itong kinalaman sa akin. Harumph ni Cheryl na parang walang pakialam. Walang kinalaman sa'yo ha. Gusto ko sanang mag-eavesdrop sa kanila, but fine then. Nagpatuloy si Yasi sa kanyang mga merienda. 406 na po. Eavesdrop. Nag-alinlangan si Cheryl na kumunat ang kanyang mga kilay. Kung gayon, makinig ka, sa palagay ko. Oh, okay. Nakangiting sabi ni Yasi. Ngunit nabigo si Yasi na makarinig ng anuman pagkatapos ng mahabang panahon na itinaas ang kanyang mga tainga. Nag-usap pa ba ang dalawa? Parang hindi naman. Nakapikit si Terence, at walang magawa si Trixie tungkol dito matapos hindi pinansin ni Terence ang mga bagay na sinasabi nito sa kanya. Nagpasya siyang makinig sa kanyang MP3 player. S-Shield bro. Hindi natakot si Yasi na marinig ni Trixie kung paano niya hinarap si Terence. Alam niya pa rin ang relasyon nila ni Terence, kaya ilantad na niya ito kung ito ang kanyang intensyon. Hanem.
Binuksan ni Terence ang kanyang mga mata at tumingin kay Yasi nang may pagkamausisa. Wala lang. Naisip ni Yasi na nakatulog si Terence at gusto siyang gisingin para marinig niya itong nakikipag-chat kay Trixie, ngunit gising pa rin si Terence. Tinitigan ni Terence si Yasi bago umiling. Terence, nagugutom ka ba? Tanong ni Trixie. May cookies ako. Si Terence ay hindi na nagpapanggap na tulog. Oo, kainin mo sila, sagot ni Terence sa malayo bago tumingin sa bintana ng eroplano. Napakunot-noo si Trixie. Halika na. Kaya tumatawag si Yasi sa iyo at agad kang tumugon. Bakit hindi siya pinansin ni Terence nang magsalita siya? Hoy, magkano ang ibinabayad nila sa iyo? Ano? Bayaran mo ako. Napakurap si Terence. Hindi ba't ikaw ang kanilang bodyguard o tagasunod o ano? Magkano ang binabayaran nila sa iyo sa isang buwan? Tanong ni Trixie. 10,000, sa palagay ko, malabong sabi ni Terence. 10,000. Nagulat si Trixie sa dami. Siguradong maraming pera iyon. Mayaman ang pamilya niya, pero 10,000 lang ang allowance niya kada buwan. Akala niya ay madodoble niya ang anumang binabayaran ni Cheryl at kunin si Terence, ngunit hindi na niya iyon magagawa. Nabluff ka. Hey! Mahuhulaan ni Terence kung ano ang iniisip ni Trixie. Nagtatrabaho ako para sa kanyang ama. The follower part just kinda comes with the job. Oh! Tumanggaw si Trixie, iniisip na hindi imposible kung si Pablo ang gumagastos ng pera. Trixie, kung gusto mong matutong magmaneho, sa kasalukuyan ay wala akong oras, kaya hindi mo na kailangang sundan ako sa lahat ng oras. Wala itong gagawin. Ngayong tumutugon na si Terence sa kanya, maaari rin niyang linawin ang mga bagay-bagay. Hindi, ayos lang kung hindi mo ako tuturuan. Gusto ko lang na mapunta sa akin ang potensyal mo, sabi ni Trixie. Mas magiging katulad mo ako pagkatapos nito. Si Terence ay medyo natulala sa kalokohang logic na iyon. Pinupunasan ang kanyang potensyal sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Hindi nagabala si Terence na makipagtalo tungkol dito ng malinaw na hindi makikinig si Trixie. Napagpasyahan niyang sundin siya ng dalaga sa lahat ng gusto niya. Malamang siya ay mapapagod at huminto sa inis pagkatapos ng ilang araw. Okay. Masayang sinabi ni Trixie ngayong pumayag na si Terence. Nagiging crescents pa ang mga mata niya dahil sa sobrang lapad ng ngiti. Eto, cookie. Kinuha ni Terence ang cookie at inilagay sa maliit na mesa sa harapan niya. Kaya narinig ko, bulong ni Yase kay Cheryl. Ano ang pinag-uusapan nila? Tanong ni Cheryl. Gusto ni Trixie na turuan siya ni Cheryl bro kung paano magmaneho. Kaya naman palagi niyang sinusundan siya, sabi ni Yasi. Ganun ba? Tapos hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Si Cheryl, natural, ay hindi masyadong interesado matapos matuto ng mga aralin sa pagmamaneho ang hinanggad ni Trixie. Ang mukha ni Stanley ay lalong namutla sa pangalawa. Hindi na niya kinaya. Hindi ko na kaya, Leandro bro. Para akong masusuka. Tahan na. Malapit na tayo. Gusto ring sa mukha ni Leandro, ngunit mas maganda siya kaysa kay Stanley dahil nakasakay siya sa maraming eroplano noong bumiyahe siya, kasama na ang maliliit na eroplanong tulad nito na medyo magulo. Hindi ko talaga kaya. Biglang sumigaw si Stanley. Flight attendant, buksan mo ang bintana. Kailangan kong samo ka. Dahil sa boses ni Stanley, napalingon ang mga estudyante sa harapan at tumingin, at naramdaman ni Leandro ang pag-init ng mukha niya sa kahihiyan. Ano sa lupa ang ginagawa ni Stanley? Ito ay isang eroplano, hindi isang kotse. Ang mga bintana ay selyado. Hindi sila nagbubukas. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Masusuka talaga ako. Sabi ni Stanley. Hawakan ito. Hawakan ito ng ilang sandali pa. Galit na galit si Leandro. Pog. Blurg. Si Stanley ay tila malapit ng samuka. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang sandali ay nakahinga siya ng maluwag. Phew! Nagawa mong hawakan ito. Leandro relax. Mukhang maayos na si Stanley ngayon.
Lumabas ito sa aking bibig, ngunit nilunok ko ito pabalik, sabi ni Stanley. Ha! Bluff! Kumalabog ang tiyan ni Leandro. Nilamon ito pabalik. Gaano kaya kadiri si Stanley? Pipigilan niya sana ito, ngunit talagang tumama sa kanya ang sinabi ni Stanley. Babuka na sana niya ang kanyang bibig at susuka nang makita niyang lahat ay nakatingin kay Stanley na may pagtataka, kasama si Yasi. Dahil sa pagkabahala, naramdaman ni Leandro na ang suka ay umabot sa kanyang lalamunan, at nagpasya siyang hindi ito titigil. Pinatibay niya ang sarili at ginawa ang ginawa ni Stanley, nilunok ito pabalik. Dumighay si Leandro bago kumaway kay Yasi, may malawak na ngiti sa labi. Malakas pa rin ako. Si Stanley ay hindi sapat na malakas. Nakahinga ng maluwag si Leandro. Parang walang nakapansin. Tiyak na matalino siya, talagang nilulunok niya ang kanyang isinuka nang hindi nagpapalam sa mga tao kung ano ang nangyayari. Brother Leandro, hindi maganda ang pakiramdam ko. Kailangan kong tumambak, sabi ni Stanley ilang sandali. Bastos ka. Bakit ang gulo mo? Nagsusuka tapos ngayon si *sitting. Iritadong sabi ni Leandro. Brother Leandro, hindi mo ako masisisi. Hindi ko ito naisuka, kaya ngayon kailangan na nitong lumabas sa ibang lugar, mahinang sabi ni Stanley. May banyo sa harap. Mag-isa ka. Walang magawang sabi ni Leandro. Mabilis na pumasok si Stanley sa banyo. Nagsimulang magsisi si Leandro na pinaupo si Stanley sa likuran kasama niya. Nasira niya ang kanyang heroic image. Pero bakit parang hindi komportable ang tiyan niya? Nanlaki ang mga mata ni Leandro sa gulat. Kinailangan din ba niyang umihi pagkatapos lunokan ng suka? Ang pag-iisip ay natakot sa kanya, at si Leandro ay tumakbo sa banyo, naalala na si Stanley ay naroon pa rin. Kumatok siya. Stanley, bilasan mo. Brother Leandro, anong problema? Mahinang sabi ni Stanley. Kailangan kong gumamit ng lavatory. Bilasan mo. Natarante si Leandro. Nagsusumigaw ako ngayon, sabi ni Stanley. Nagsisimula ng pagpawisan si Leandro sa sakit sa puntong ito. Wala na siyang nagawa kundi ang kumatok sa pinto ng lavatory. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.